So, itanong natin sa CHED, Commission on Higher Education. At saka itanong din natin sa DEX, Department of Education, Culture and Sport. Itanong din natin sa Senado. Itanong din natin sa Presidente ng Pilipinas, kay Marcos. Itanong natin sa Google, itanong natin sa AI, itanong natin sa historians. Mukhang dinadala tayo sa Peking history ng China dahil kay Domingo Lamco. So pag tinanong natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng salitang bansa? Kasi nga ito kalokohan nitong mga taga-Calamba, Laguna, kailangan natin ma-expose, yung mga nagpapakalat ng Peking history ni Dr. Jose Rizal at ni Domingo Lamco ay dapat nating questionin, at palayasin sa Pilipinas, ano? Kasi ang sinasabi dito, ano ba talaga yung bansa? Ano yung salitang bansa? Okay? Ang salitang bansa daw ay geographic. Okay? Ibig sabihin nun, ito yung geo, earth, mawari ito yung China, ano? Ito yung Pilipinas. Okay? So magkaibang bansa 'yan, So ito si China, ito si PH. Yan ang sinasabing geographic. Ibig sabihin hindi siya human being. Okay? Walang kinalaman sa pagkatao. Ngayon, si Domingo Lamco ay galing sa China. Hmm? Pumunta sa Pilipinas ng ibang bansa, immigrant. Si Domingo Lamco ay immigrant. Ilagyan natin dito mamaya, So, a country is a distinct geographic and political territory. Okay? With defined borders. Okay? Ayun ang pinapaliwanag dyan. Okay, so a nation is a cultural and social group of people bound together by shared history, language, and identity. So, ano ibig sabihin nun? Kung ito yung Pilipinas, ano, yan yung buong Pilipinas, ito yung Luzon, sa taas, ito yung Mindanao, sa gitna, sa dulo, sa gitna ay Visayas, okay, ito yung Luzon, Visayas, ito naman yung Mindanao. Yan. Ang tawag dyan ay nation. Okay? Ang tawag dyan ay nation. So, anong klaseng nation? So, ipapaliwanag natin kung anong nation. Hmm. Ang tawag dyan ay single nation. Okay? So, ito yung bansa mo, ito yung nation. So, ang tawag dyan ay halimbawa sa Pilipinas ay Pilipino. Okay?
Kasi kailangan natin ma-troubleshoot yung pangloloko ng kalamba. Tawag diyan nung panahon ay Pilipino, hindi FI. Yung FI na Pilipino, galing yun sa China. So ito naman ay Pilipinas. So ang tawag diyan ay country, no? Okay. Country at tawag. Ayan. So ito naman ay nation. Ano natin itong kung ano ito. Country. Okay, country. So ito naman ay nation. Dito ay na-identify natin kung paano pinipiki ng illegal immigrant na Chinese ang nationality ng Pilipino. Okay? So si Domingo, ayon sa salaysay, ay isang immigrant. Ano? Si Domingo Lamco naman ay immigrant. So ibig sabihin ay galing siya sa China. Okay, lagyan natin immigrant. Ito pwede natin i-type, no? Yan si Domingo Lamco. Immigrant from Amoy. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paruroonan. Okay, yan ang sabi ni Dr. Jose Rizal sa mga Pilipino. Okay? So, paano makaparoroon ang Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao kung hindi naman si Domingo Lamco ang pinanggalingan nila? Okay? Kasi ikaw, halimbawa, nanggaling ka sa Luzon, sino ka? Ano yung nasa passport mo? Nanggaling ka sa Visayas, ano yung nasa passport mo? Nanggaling ka sa Visayas, ano yung nasa passport mo? Anong nation? Kung nanggaling ka sa Pilipinas, anong nation o nationality? So kailan naging nationality natin si Domingo Lamco? Okay? Kailan naging Pilipinas si Domingo Lamco? Nagkaroon ng 6 million population. Kailan naging eh, geographic and political territory ang isang immigrant si Domingo Lamco o ang Laguna? Kailan naging political territory yan? During the period of Dr. Rizal. Sabi dito sa ano no, the Philippine nation is one of uh, the Filipino, he is one of the foundational ancestors of the Filipino nation. Ano? Philippine nation, most famously as the great-great-grandfather of national hero. Oh, naging foundational daw siya ng Filipino nation. Ito si Domingo Lamco. Oh, doon na nagkamali yung paggagawa ng Peking history. Ano? Kasi ang sinasabi ni Dr. Rizal, may idolized country, beloved Pilipinas.
hindi niya inidolize ang Pilipinas bilang China in ancestry. Ano? So, magkaiba ang Pilipino at saka Chinese dahil ang sinasabi ni Dr. Sirisa sa Century Hints, the Philippine a Century Hints, ay yung Pilipino ay mayroong 6 million population. Yung Filipino people ay may 6 million population na inhabitant sa Pilipinas. Okay? Yun namang China ay merong 412 million population, ano, diyan sa China. Okay, ang sinasabi ni Dr. C. Rizal na nanghingi ng independence ay hindi China, hindi Kalamba. Ano, ang inihingi niya nung panahon ay hindi independence ni Domingo Lamco. Yan yung hinihingi niya ng independence. Okay? Kaya yung gumawa ng history ni Domingo Lamco dapat hulihin. Dahil hindi naman niya hinihingi ang independence ni Domingo Lamco. At ang Pilipinas ay hindi naman Chinese immigrant. Okay? So may kalukuhan yung gumagawa ng history na ginugulo niya kaya tayo sinasakop ng China. Okay? So ipapaliwanag natin na peke na ancestors ni Dr. C. Rizal si Domingo Lamco sa Calamba, Laguna. Okay? So ito yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na sinulat niya noong 1889, okay, September, at pinablish noong 1890 na January. So ito ay nakasulat sa Of the Philippine a Century Hence. Ano? Yung La Solidaridad, ano? Yan po ay sulat ni Dr. C. Rizal. So pinaliliwanag dito ni Dr. C. Rizal na ang Pilipino ay 6 million. Okay? Hindi 412 million na population ng China. Okay? So yung Pilipino daw, nation, ay 6 million. Kabilang yung elders. Okay? So ngayon, ang inihihingi ni Dr. C. Rizal ng kalayaan ay yung kanilang bansa, hindi Chinese immigrant. Okay? Bakit hindi Chinese immigrant ang Pilipinas? Dahil ipinaliwanag ni Dr. C. Rizal sa paragraph 1 ng Mi Ultimo Adios, paragraph 1 ng Mi Ultimo Adios. Gawin lang natin MOA, Mi Ultimo Adios. MOA Codex, no? Paragraph 1. And paragraph 5. Na ang Pilipinas ay hindi pwedeng tawaging blood of ancestry or lost Chinese. Dahil tinawag ni Dr. Rizal na ang Pilipinas ay hindi lost Chinese. Ang sabi ni Dr. Rizal, ang Pilipinas ay lost Eden.
Okay? Ang ibig sabihin niyan ay lupain na nawawala ng Diyos na dapat bawiin natin sa Spain na yan ay hindi pangalan ni King Philip. Yan ay lupain ng Diyos. Nandiyan sa paragraph 1 ng Mi Ultimo Adios na ang Pilipinas sa paragraph 1 ay Lost Eden. At sa paragraph 5, ipinaliwanag ni Dr. Jose Rizal na yung bansa niya na tinawag niyang Eden, yun ay enchanted land. Okay? Enchanted land ng kanyang bansa. Okay? Enchanted land. Okay? Okay? So, ibig sabihin yung Pilipinas ay inihingi ni Dr. Jose Rizal ng independence. It's because the Philippines is not a nation. No? The Philippines is where the nation become inhabitant. Okay, hindi mo pwedeng baliktad din na yung Pilipinas, yun yung immigrant doon sa loob ng dugo ng 6 million. Okay. So, ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, yung 6 million, yun ang Filipino nation. Sila yung nakatira sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng baliktarin na yung Pilipinas at yung 6 million population nakatira sa loob ng dugo ni Domingo Lamco. Okay? Hindi pwedeng maging foundation ng Filipino people si Domingo Lamco. Okay? Sabi dito, yung Filipino people ay inhabitant ng Pilipinas. Okay? Yung Filipino nation ay nakatira sa loob ng bansang Pilipinas. Yung bansang Pilipinas ay lupain. So, paano yung lupain ng Pilipinas titira sa Calamba, Laguna? Ay yung Calamba, Laguna ay nasa Pilipinas. At paano titira yung Calamba, Laguna at Pilipinas doon sa isang Chinese immigrant? Okay? So, hindi pwedeng maging foundation ng Filipino people si Domingo Lamco dahil nasabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 13 ng kanyang Mi Ultimo Adios, sa lupain ng kanyang bansa, no, paragraph 13 ng Mi Ultimo Adios, MOA, ano, ay Diyos ang naghahari. O, bakit naghahari ay Diyos, hindi yung pamilya niya? Ano? Hindi pwedeng maghari yung pamilya niya doon sa Diyos. Bakit? Tumawag nga ang buong bansa, tumawag doon sa Diyos. No? Yung bansa ay tumawag sa Diyos. Ano? Ang ibig sabihin ng yung buong bansa, yung 6 million population ay tumawag doon sa Diyos. Nasa paragraph 8 ng Mi Ultimo Adios. Okay? Sa paragraph 8 ng Mi Ultimo Adios, sabi ni Dr. Jose Rizal, O country, pray to God. Okay? Ang pinatatawag ni Dr. Jose Rizal ay isang geography.
and political uh, country o with border. May border ba si Domingo Lamco? So ang tinatanggal ni Domingo Lamco ay yung border between China and the Philippines. Kaya peke na ancestor ni Rizal si Domingo Lamco, imbento lang. Okay? So bakit imbento? Hindi isinuko ni Dr. Jose Rizal ang buhay niya sa Kalamba, sa isang bayan ng Kalamba. Sinuko niya ang buhay niya ay sa Pilipinas. Nasa paragraph 1 and paragraph 2 ng De Ultima Jus. Okay? So, ganun po yan. So, yung maling constitutional convention na ginawa nitong si Wenceslao Q. Vinson noong 1934, delegate daw siya. Sino nag-delegate sa kanya? Si Domingo Lamco. Na ginawa niyang bayan ang Pilipinas at kakutsaban niya si Emilio Aguinaldo. So, paano mo gagawing bayan ang Pilipinas? Bayan din yung Camarines Norte. Hindi ba province yun? Mas mataas pa yung province of Camarines Norte. Kaysa doon sa Pilipinas. So, nagkaroon ba ng political border yung bayan ng Pilipinas at province ng Camarines Norte o bayan ng Kawit? Mas mataas pa yung province ng Cavite kaysa doon sa Pilipinas. Kalebe lang ng Pilipinas ay Kawit at Binsons. So, yan ang problema ng mga mangluloko, no? So, gano'n. So, ibig sabihin ni Dr. Rizal, hindi siya nanghihingi ng independence ng Cavite. Dahil yun ay province. Ang sinasabi niyang gusto niyang magkaroon ng independence ay yung kanyang bansa. Yung Pilipinas mismo. Okay? So, yung Pilipinas ay tinatawag niya na kanyang beloved country. Nasa paragraph 13. Okay? So, ganun yan. Okay, so yun ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal na yung Pilipino, sila Dr. Jose Rizal, kailanman ay hindi naging inchik. Dahil yan si Emilio Aguinaldo at si Domingo Lamco at si Wenceslao Q. Vinson ay pare-parehas na inchik. Gustong baguhin ang immigration system ng Pilipinas. Okay? So, ganon. So, ito yung pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal regarding dyan sa kalayaan. Okay? Ang nanghihingi ng kalayaan ay mga Pilipino. Okay? Yung tinatawag na race. Yung mga Pilipino ay race. Hindi pwedeng tawaging language. So, ang mga Pilipino na nanghihingi ng kalayaan ay tinatawag na tao. Okay? Or citizens. May dugo siya na ipinagtatanggol ang Pilipinas bilang fatherland. So yung Pilipino hindi pwedeng gawing language dahil sila ay inhabitant. Namumuhay sila na merong pamilya dahil sila ay people. Okay, hindi sila pwedeng maging inchik dahil ang bansa nila ay may geographical border.
lupain ang Pilipinas. Hindi yan Chinese citizen. Hindi yan family ni Dr. Jose Rizal. Hindi pwedeng maging countryman ni Dr. Jose Rizal yung bansa niya diyan sa Calamba. Okay? Hindi maging family member ng mga taga-Calamba ay yung Pilipinas. Ang magiging family member lang ni Dr. Jose Rizal ay yung Filipino nation, yung elders. Pero sabihin mo, kapamilya mo yung 7,641 islands at yung 7,641 islands ay nag-travel mula sa China, dyan sa Xinjiang, sa Chinese village, ay malaking kalokohan yan. Ano? So yung Pilipino, yung Philippines, pinapaliwanag ni Dr. Rizal diyan sa kanyang aklat na The Philippine as Century Hence or La Solidaridad noong 1889, September at 1890, January, yung Pilipinas ay hindi race of people. Hindi mo pwedeng tawaging immigrant yan. Hindi mo pwedeng Chinese immigrant yan. Hindi mo pwedeng tawagin. Hindi mo rin pwedeng tawagin na ang Pilipinas ay Malay, race of Malay. Hindi mo rin pwedeng tawagin na ang Pilipinas ay yan ay Muslim o Christian. O yan ay Sultanate. O yan ay Moro. Ang sinasabi ng Pilipinas ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay ang aking bansa. Nasa paragraph 13. My idolized, paragraph 13 ng Ultimo Adios. My idolized country, sorrow of my sorrows, beloved Pilipinas, hear my last goodbye. There, I leave you all my parents. So, iniwan ni Dr. Jose Rizal yung elders doon sa bansa niya, doon sa Pilipinas. Hindi ni Dr. Jose Rizal iniwan yung bansa niya sa Malay. Dahil yung Malay, hindi naman yung bansa. Yan ay race ng tao na hindi nakatira, hindi inhabitant. Hindi sila inhabitant ng Pilipinas. Pilipino ang inhabitant sa Pilipinas, hindi yung Malay. Kaya itong si Wenceslao Q. Vinson, peke yung ginawa niyang biography tungkol sa communism. Kasi yan, Fujian Chinese, siya ang nagpo-promote ng communism diyan sa Camarines Norte. Kaya yan yung pinuno ng communist activism, si Winslow Q. Vinson, ay dapat burahin sa history. Okay? So ang nag-legalize naman ng communism ay si Ninoy Aquino, dapat burahin sa history. Okay? So yung mga kabataan, makabayan, dahil hindi naman bayan ang Pilipinas, dapat burahin din sa history. Okay? Hindi naging kababayan ng Pilipinas sa province ng Cavite at province ng Camarines Norte, si Dr. Jose Rizal. Dahil si Dr. Jose Rizal hindi ipinanganak sa bayan ng Laguna. Pinanganak siya ay sa bansang Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ng nation. Okay? Okay, hindi pwedeng panganak sa Cavite at sa Binyan, Laguna ang Filipino nation. Ipinanganak lang ang Filipino nation sa sinasabing bansa. Kaya sila ay naging inhabitant sa bansa. Okay, hindi sila naging inhabitant sa bayan. Anong bayan yan? So, yan ang problema dyan.
Okay. So, ang Pilipinas hindi puwedeng maging inhabitant sa Camarines Norte. Hindi siya puwedeng tawaging inhabitant sa Sulu, yung lugar ng mga Moro. Hindi siya puwedeng maging kababayan o kamag-anak ano, ng tao. Hindi puwedeng gawing kamag-anakan ng tao ang Pilipinas dahil yan ay lupain. At hindi basta lupain, lupain daw yan ng Diyos. Okay? Kaya hindi totoong bayani si Emilio Aguinaldo, no? Panggulo lang siya. Okay? So balik tayo dito sa sinasabi ni Dr. Rosy Rizal, ano? Sa madalit sabi, si Domingo Lamco ay isang immigrant, hindi siya pwedeng tawaging bansa. Hindi rin siya pwedeng tawaging nation dahil immigrant siya. Okay? At yung Kalamba, hindi naman yung country. Bayan yan. Ay bakit mo ipaparehas sa ang Pilipinas sa bayan ng Kalamba? Bayan ng tama, bayan ng Kalamba o bayan ng Kawit o bayan ng Indan. Yang tatlong lugar na yan ang pugad ng Peking Peke na Constitutional Convention at Peke na kasaysayan ni Dr. Rosy Rizal. Ano? Okay? So hindi mo pwedeng sabihin na Chinese immigrant yung Kalamba. Okay? Dahil yan ibahagi ng bansang Pilipinas. So, nagkakaroon tayo ng miseducation tungkol kay Domingo Lamco. Ano? Si Domingo Lamco ay hindi countryman ni Dr. Rosy Rizal. Okay? Dahil si Domingo Lamco ay hindi naman bansa. Hindi siya race ng Pilipinas. Okay, paano natin nasabi na ang Pilipino lang ang race, ang natatanging race na nagmula sa Pilipinas? Okay, babalik na naman tayo sa sulat ni Dr. Rosy Rizal. Dahil hindi natin pwedeng kontrahin, no? Para gawin tayong bobo ni Emilio Aguinaldo at ni Wenceslao Quezon at ni Domingo Lamco. Kasi nagkaroon na ng interest ng pananakop si Domingo Lamco, no? Pumunta lang siya sa Cavite, gusto niya. Siya na yung founding father ng Pilipinas. At hindi na yung Diyos. Ano? Sinapawa na ni Domingo Lamco yung Diyos ng Pilipinas. So, malalaman natin yan dahil kukontra yan doon sa paragraph 13 ng May Ultimo Adios. Ang sabi ni Dr. Rosy Rizal, sa bansa ko, Diyos lang ang naghahari. So, ibig sabihin, yung pamilya ni Dr. Rosy Rizal, sa paragraph 13, no, ay hindi si Domingo Lamco dahil si Domingo Lamco ay immigrant. No? So, paano maghahari yung Diyos sa paragraph 13? Dahil ang gusto niya maghari ay gusto ng mga inchik ngayon ay gusto maghari ay si Domingo Lamco. So, patuloy lamang na itong mga promoter ng ancestors ng China, ano, ay founding father ng Pilipinas ay mga illegal immigrant, ano, na walang alam mismo sa sulat ni Dr. Rosy Rizal. Dahil ang sulat ni Dr. Rosy Rizal, hindi niya tinawag na grandparents niya yung Pilipinas. Pinaliwanag niya na ang Pilipinas ay ang ating bansa. So anong klaseng edukasyon, no, attention, kayong mga nasa immigration system, kayong mga nasa education system ng Pilipinas, paano mo tatawaging grandparents mo yung bansa mo? Si Domingo Lamco ang i-recognize nyo, hindi yung bansa mo. Ang grandparents mo ay si Domingo Lamco, ano?
pero yung bansa mo ay lupain ng Diyos, mas gusto mong panindigan na ang nagtatag ng Pilipinas ay hindi yung Diyos kundi si Domingo Lamco. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ako ay may bansa, ang nagtatag nito ay Diyos. Dahil ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ako ay may bansa, nasa rehiyon ng araw. So yung rehiyon ng araw ay napakalaki yan. Hindi yan nagsisimula sa prime meridian lang at anti-meridian. Bahagi lamang yun ng region of the sun. Ang sinasabing region of the sun ay yung solar system ng Pilipinas. Na 365 days, makikita mo ang bansa natin sa ilalim ng kalangitan. So paano ipapasok yung kalangitan? Yung araw, yung buwan, yung dagat, nandiyan sa kusina ni Domingo Lamco o sa dugo ni Domingo Lamco. Kailan naging bansa ang isang Chinese immigrant? Kailan naging bansa? Inamin niya na siya ay immigrant sa Pilipinas. O paano mo sasabihin na yung Pilipinas ay bayan mo? O hindi naman kapantay ng Kalamba ang Pilipinas. Hindi kapantay ng Laguna ang Pilipinas. Dahil ang Diyos ay naghahari sa bansa mo. Hindi Chinese immigrant, hindi mayor ng Kalamba, hindi mayor ng Cavite, mayor ng Indan, Camarines Norte. Hindi gobernador ng Camarines Norte, Cavite at saka ng Laguna. Ang pinakamataas, sabi ni Dr. Jose Rizal. Kundi mas mataas ang bansa mo dahil yung Diyos ang naghahari sa bansa mo. Paano paghaharian ng isang tao ang Pilipinas? No? So sinabi ni Dr. Jose Rizal na kahit mismo siya ay isinuko niya ang kanyang buhay sa bansa niya. Okay? So ibig sabihin, kailan naging bansa yung grandparents mo kung yan ay si Domingo Lamco? So diyan napapasok yun, dapat sunugin talaga yung kasaysayang hindi naman totoo. Okay? Hindi naging bansa yung grandparents mo. Okay? Yung grandparents mo ay inhabitant ng bansa mo. Okay? Hindi mo pwedeng maging parents yung bansa mo. Okay? Yung Diyos naghahari sa pamilya mo. Hindi pwedeng pagharian ng pamilya mo yung Diyos. Okay? Yung Diyos ang lumikha sa pamilya mo. Hindi mo pwedeng pagharian yan. Okay? Hindi mo pwedeng tawaging grandparents mo yung Diyos mo. Dahil walang dugo yan ng iyong lolo sa China. Siya ay isang espiritu. Nilalang niya ang tao ayon sa wangis niya. Okay? Ang unang tao ay nilalang ayon sa wangis niya. Pero hindi mo pwede sabihin na siya ay katulad mo. Na galing sa alikabok ng planeta. Dahil nasa ibang planeta ang kanyang kaharian o nasa ibang dimension ang kanyang kaharian. Okay? Naandito tayo sa immortal na daigdig. Sa mortal na daigdig. Yung Diyos ay immortal. Okay? Yung immortal na Diyos, yun daw ang naghahari sa bansa mo. Hindi mo pwedeng pagharian yung bansa mo. At si Domingo Lamco, hindi naman naging bansa. Kaya malaking kalokohan na tawagin ni Dr. Jose Rizal na grandparents niya ay isang immigrant. Okay? So dito natin pinatutunayan na ang Pilipinas hindi pwedeng maging bahagi ng China. Ang Pilipinas ay hindi pwedeng maging foundation ni Domingo Lamco. So sa makatuwid, hindi edukado ang Chinese immigrant. Pinipeke lang ang Pilipinas. So pinaliliwanag dito ng mga inchik na kaya daw pinanganganak ang mga inchik
dito sa Pilipinas, nandito sa pahayag ni Xi Jinping noong November 19, 2018. Pahayag yan, combined statement yan ni Domingo Lamco, ni Xi Jinping at nitong si Duterte, na ipinopromote niya na bayani ng Pilipinas si General Yepe na kaibigan naman ni Cory Aquino. At si Cory Aquino, Fujian Chinese yan. Lahat yan Fujian Chinese. Maging si Irap Estrada, dahil kabilang si Sanamiki ng history, gumawa pa ng monumento ni Rizal dyan sa China. Eto naman si Professor on Rizal Study, pinag-uutos na patayin ang military, police, sugurin sa mga kampo. Sa 50th anniversary ng Communist Party of the Philippines, pinag-utos yan. Noong nabubuhay pa yan dyan sa University of the Philippines. So sa mga tuwid, ay ang mga young generations of Chinese like Duterte, Cory Aquino, Benigno Aquino Jr., Benigno Aquino III, ay sila yung mga namiki ng history ng Pilipinas. Nagplunder lang sa Pilipinas. Gumawa lang ng kung ano-anong mga PDP laban at gusto nila na labanan ang kasaysayan ng Diyos, kasaysayan ng bansang Pilipinas para i-promote yung ancestors nila sa China. So gusto lang nilang i-annex ang Pilipinas bilang state of China ancestry. Ganun yan. At ganyan din ang sinabi ni Aimee Marcos dahil yan yung gumagawa ng Chinese Garden dyan sa Ilocos. Gumagawa ng Peking history. Ay kipag-collaborate sa Chinese Chamber of Commerce. Yung Chinese Chamber of Commerce namimiki ng history ng Pilipinas kasama ang China Bank. So hindi pinanganak ang Pilipinas sa dugo ng inchik. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ano? Yung Diyos ang lumalang ng bansang Pilipinas doon sa rehiyo ng araw, under the sky. So pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal, I die under your sky. And in your enchanted land, eternally sleep. Okay, so hindi pwedeng maging history ng China o ng Kalamba yung Philippine Revolution. Yan ang katunayan dyan dahil peke ang nationality nitong si Domingo Lamco at ginagamit ng China sa pananakop yung dugo ni Rizal. Okay, so basahin natin na hindi ginamit ni Dr. Jose Rizal yung kanyang dugo o yung kanyang buhay para i-colonize yung Pilipinas. Hindi ipinag-utos si Dr. Jose Rizal na i-colonize, no, ng grandparents niya yung Pilipinas. Yung grandparents daw ni Dr. Jose Rizal ayon kay Domingo Lamco ay dapat i-colonize ang Pilipinas. So paano mo sinasabi i-colonize ang Pilipinas? Ay ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hinihingi niya ay independence ng Pilipinas. Dito na sa sulat ni Dr. Jose Rizal, gusto niya na magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas. O bakit ang mga inchik ngayon ay gusto nila i-colonize? Gusto nilang i-colonize ng China yung Pilipinas. So, ang ibig sabihin niyan, gusto ng China sakupin ang Pilipinas. Dahil sa dugo ni Domingo Lamco. Ngayon, pag binasa natin ang sulat ni Dr. Jose Rizal, wala siyang sinabi na isuko ang Pilipinas sa ancestors ng China. Ibig sabihin, wala siyang instruction na isuko kay Domingo Lamco ang Pilipinas. Okay? So, hindi totoo na si Domingo Lamco ay grandparents ni Dr. Jose Rizal. Dahil hindi ni Dr. Jose Rizal tinawag na family niya yung Pilipinas. Tinawag ni Dr. Jose Rizal na bansa niya ang Pilipinas. Okay? Doon niya iniwan sa kanyang bansa ang kanyang
mga magulang, nasa paragraph 13 ng may Ultimo Diyos. So, papaano natin nalaman na hindi isinuko ni Dr. Rizal ang Pilipinas sa ancestors ng China? Ulitin na naman natin yan para ma-expose yung Peking history nitong si Domingo Lamco dyan sa Calamba. Okay, kasi magmumukhang bubo ang ating immigration system at education system natin kung ganyan lagi ang ah, ituturo sa ating mga paaralan. Okay, ulitin natin. Sabi ni Dr. si Rizal, yung beloved country niya ay hindi dugo, hindi Chinese immigrant, hindi si Domingo Lamco, hindi siya si King Philip. Ano, ang sabi ni Dr. si Rizal, ang aking minamahal bansa ay Eden. Ibig sabihin ay lupain ng Diyos or tinatawag ni Dr. si Rizal, yan yung enchanted land. So, paano natin nalaman na enchanted land yan at yan iisa ang tinutukoy ni Dr. si Rizal? Ano? Dahil ibinigay ni Dr. si Rizal yung kanyang buhay sa ilalim ng kanyang kalangitan. Okay? So, yung bansa niya na tinatawag dyan ay enchanted land, yan yung sinasabing Eden, ay nasa ilalim ng kalangitan dahil ang sinabi ni Dr. si Rizal ay yan ay nasa rehiyon ng araw. Natural, kung nasa rehiyon ng araw, ay nasa ilalim ng kalangitan yan. So, paano mo sasabihin na yung kalangitan at yung bansa ni Dr. si Rizal at lupain ng bansa ay nasa ilalim ni Domingo Lamco, ay Chinese immigrant siya. Ha? Paano mo sasabihin na yung Region Rizal o yung Sky ay lahat yun ay nasa ilalim ng Calamba, Laguna? Ang sabi ni Dr. si Rizal, home and country niya yung lupain. Yung sinasabing Eden. So, paano mo sasabihin na si Domingo Lamco ay home and country, ay immigrant siya? Inamin ni Domingo Lamco na hindi siya Pilipino, immigrant siya. Kasi ang Pilipino, 6 million nakatira sa isang bansa. Walang bansa na nakatira kay Domingo Lamco. Okay, si Kayenan ay illegal immigrant habang hindi pa siya dumadating sa Pilipinas before 1697. So, ibig sabihin, before 1697, hindi pa siya naghahari sa Calamba. Yung mga dalawang gobernadorsilyo na kanyang mga apo, ay hindi pa naghahari sa Calamba. So, ibig sabihin, noong 1697, 1696 pa lang, sa paragraph 13 ng Mi Ultimo Diyos, paragraph 13 ng Mi Ultimo Diyos, MUA, yan ang keyword natin, MUA, susi ng kaalaman, Ibig sabihin, noong 1896, Diyos ang naghahari. Yan sabi ni Dr. si Rizal sa paragraph 13. Nang dumating ngayon si Domingo Lamco sa Calamba, naghari naman ito sa Calamba, pati buong Pilipinas gusto niyang pagharian. So, sinong naghahari sa Pilipinas before 1697? Sabi ni Dr. si Rizal, yan yung Diyos. O ilan ba ang taon ang Diyos? Kumpara sa kapanganakan ni Kayenan, no? Si Kayenan ipinanganak noong 1662. Oh. Paano mo sasabihin na yung Diyos na naghahari sa Pilipinas ay dapat magpasailalim dito kay Domingo Lamco? Eh, hari lang naman siya ng Laguna. Ito naman ah, si
Sino ito, si Emilio Aguinaldo ay hari lang naman ng Cavite. Tapos yung Pilipinas ginawa niyang bayan. O kailan tinawag ni Dr. Jose Rizal na bayan ang Pilipinas ng province of China ancestry ni Kayinan, ano? So, yan ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal na kahit yung kalangitan, hindi pwedeng baguhin ni Domingo Lamco para paglooban niya yung kasaysayan ng Pilipinas. Ano? So, itong si Domingo Lamco o si Kayinan, hindi siya pwedeng tawaging jewel of the sea without a stain of shame. Okay? Kung magnanakaw siya ng Pilipinas, umapapil lamang siya sa kasaysayan sa pamamagitan ng pamimigay ng nationality ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, hindi totoo na si Kayenan o Domingo Lamco ang pinugmulan ni Dr. Jose Rizal. Dahil ang salitang word na Eden, lahat ng nagmula sa Pilipinas galing sa lupain ng bansa mo. So, ibig sabihin, yung Pilipino, hindi pwedeng dalhin ang kasaysayan sa China. So, yung Pilipino, hindi pwedeng tawaging ethnic Chinese. Okay? Dahil ang Pilipino, ipinanganak mula sa isang bansa, mula sa isang lupain. Ang salitang Eden ay feminine gender na nagsasaad na ang Pilipinas ay motherland. Ang motherland ng Pilipino ay Pilipinas. Pili, no? You choose. Pilipinas. Okay? Pili, chosen, the Filipino choose Pinas. Okay? Ang people, okay, four word yan, ano, may four meaning ang Pinas, ano? Ang ibig sabihin ng P ay people. People. Ang ibig sabihin ng ina, motherland. Yun yung Eden. So, dinidecrypt natin ay yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? Yung S ay soul. Okay? So, pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal na yan yung reality. Okay? So, ang Eden, yun yung motherland. Okay? Yun yung Pilipinas. No? Yung soul, yun yung nilikha ng Diyos mula sa lupain. So, ang keyword niyan ay nasa Genesis chapter 2, verse 7 and 8. Okay? Genesis. Lagyan natin ng sulat. Ano? Okay. Genesis chapter 2, verse 7 and 8. Hindi po galing sa Chinese literature yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Ano? So, pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal na meron siyang bansa at hindi pwedeng tawaging blood. Yun ang ibig sabihin ng Eden. Ano? Yung bansa mo ay lupain ng Diyos, pwede mong tawaging motherland, pero hindi mo siya pwedeng tawaging
immigrant. Kaya ibig sabihin ng Eden ay diyan nilikha ng Diyos ang kanyang paraiso o garden. Okay, hindi mo pwede i-convert na, "Oy, yan ay pinaghaharian ni Domingo Lamco, garden yan ni Domingo Lamco." Kaya hindi pwedeng tawagin na si Domingo Lamco ang founding father ng Pilipinas. Okay, dahil yung salitang Eden na pinakikita ni Dr. C. Rizal dito ay lupain ng kanyang bansa na tulad niya sa lugar na kung saan doon nilalang ang tao. Okay, hindi mo pwedeng ipaliwanag na yung Eden ay tao. Okay? Yung nilalang na tao mula sa lupain ng bansa, yun ang pwede mong tawaging soul, kaluluwa. Okay? Hindi naman ginawa ni Kainan yung Eden, yung Diyos. Ibig sabihin, illegal immigrant siya. Wala siyang alam sa literature ni Dr. C. Rizal. Okay, yung mga taong nilalang sa motherland mo ay people. Okay? So, ang pinili ng people of the Philippines, na maging motherland ng Pilipino, no? Ay hindi si Domingo Lamco. Yung Pilipinas, nasa paragraph 13 ng May Ultima Diyos. Ano? Paragraph 13 ng May Ultima Diyos. Paragraph 13. Paragraph 13, okay, ng May Ultima Diyos. Okay? Kailanman ay hindi naging people ng Pilipinas si Kainan. Dahil yung Eden, hindi yan Chinese immigrant. Hindi yan trace of blood of ancestry. Lupain yan. Enchanted land. Kaya tigilan na ng Commission on Higher Education ng sinasabing National Historical Commission of the Philippines, yung pamimigay ng history ng Pilipinas. Dahil hindi pinisakop ni Dr. C. Rizal ang bansa niya sa mga taga Calamba, Laguna at Cavite at taga Camarines Norte.